na may dalawang anak, ngunit siya po ay yung bunso po na anak ay Suwael. So ito rin po ay pumapatungkol sa ating Panginoon. So kaya po mababasa natin ang ating text sa Lucas 15 verse 11 to 32. So ang kwento po ay hiningi ng bunso ang kanyang mana. Hiningi po niya sa kanyang ama. Sabi niya, kunin ko na ama ang aking mana sapagkat kailangan ko na. So kaya po hindi po nagatubili ang kanyang ama. Ibinigay po sa kanya yung kanyang mana. Pagkatapos ibigay sa kanya ang kanyang mana ay kanyang pinagbili ito at siya ay umalis sa malayong lugar. So doon po sa malayong lugar, doon po siya nagpasasa sa kanyang kayamanan. Ginastos po niya ito, nagbisyo, siguro lahat po ng bagay ay ginawa niya. Sugal, inom, o anumang bisyo po. Subalit, dumating po ang panahon na nagtagutom sa lugar na yon at naubos na rin po yung kanyang ari-arian na minana. Kaya po siya po ay namasukan bilang isang trabahador sa isang babuyan. Siya po ay nag-alaga ng baboy. Ngunit dumating po ang panahon na wala na po siyang makain, pati yung pagkain ng baboy ay kanya nang gustong kainin. So kaya po napag-isip niya, sabi niya po, doon po sa aking ama ay ang mga utusan niya, ang kanyang mga alipin ay nakakain ng tama, masasarap, subalit ako dito ay walang makain. Kaya nagpasya po siya na bumalik sa kanyang ama at pinapractice niya po yung kanyang sinasabi. Sabi niya, Ama, patawarin mo po ako at ibilang mo na lang ako sa inyong mga alipin. So kaya po madali po siyang pumunta sa kanyang ama. So siguro araw-araw po hinihintay po siya sa kanyang ama. Habang po papunta na siya sa kanyang ama, natanaw po siya ng kanyang ama na papunta sa bahay niya. At nakita niya siguro gusgusi na po, hindi na po magpinta ang pagmumukha, maitim ng damit, ari. So kaya po pagdating, ang sabi po ng ama, magmadi, salubungin niyo ang aking anak sapagkat kayo namatay na ngunit nagbalik. At ipagkatay ninyo ng pinakamatabang guya. Kaya po sinalubong nila at nung makita po niya ang kanyang anak, hinadkan niya po ito. Hindi nag-atubili ang kanyang ama na hinadkan. Ano po? At ngayon nga po ang sinabi ng kanyang anak, Ama, patawarin niyo po ako at ibilang mo niyo lang ako sa inyong mga alipin. Subalit ano po ang sabi ng magulang? Bihisan siya ng pinakamagandang damit at suotan ng singsi sapagkat siya namatay na, ngunit ngayon ay nabuhay. So ibig sabihin, nagbalik loob siya. Na po? Ngunit napansin ng panganay na may nagkakasayahan sa kanilang bahay, kaya nagtanong siya sa kanyang mga alipin, ano ang nangyari? Bakit masaya? Sabi niya, dumating ang iyong kapatid. Kaya nagtampo po yung kanyang kapatid na panganay sa kanyang ama. Sabi niya, samantalang ako buong buhay ko ay naririto po ako sa iyo, subalit hindi niyo po ako pinaghandaan. Ngunit sabi ng ama, anak, nasa inyo na ang lahat sapagkat ikaw ay naririto. So kaya po, kung titingnan po natin ang kwento, ito po ay pumapatungkol sa ating Panginoon. Siya po ay mapagpatawad? Yes. Kung magbabalik loob ka po ng totoo sa Kanya. Sa Kanya po. Tunay na nagrepent ka po, patatawarin ka ng Diyos, at ituturing ka na tunay na anak. Po? At ibibigay sa iyo ang lahat ng kinakailangan mo. So, napakabuti po ng Diyos, yes. Napakabuti po. Kung tayo po ay tunay na nagrepent. So kaya po napaganda po ng kwentong ito sapagkat pumapatungkol po sa isang anak na Suwael. Ngunit nagbalik loob at nagbago. So maraming salamat ngayong hapon. Nawa po mag-bless po kayo sa
ating natalakay ngayong hapon. God bless you po.